Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang musical drama movie na August Rush na ipinalabas noong 2007. Siya si Evan, 11 years old at lumaki sa bahay ampunan sa New York. Ang hindi alam ng lahat, isang musical genius ang bata. Pero walang nakakaalam sa nakatagong talento ni Evan. Kahit ito mismo ay hindi alam na isa siyang genius. Pero alam niyang kakaiba siya sa mga kasamahan niyang bata sa ampunan. Na alam niyang namana niya sa kanyang mga magulang ang talentong tinataglay niya ngayon. Na sa tuwing nag-iisa siya, naririnig niya ang mga magagandang musika galing sa mga bagay-bagay sa paligid. Na kung marunong lang umano siyang tumugtog ng instrumento, alam niyang maririnig siya ng mga magulang at makikilala umano siya ng mga ito. Ngunit dahil sa pagiging genius ni Evan, binansagan siyang baliw at may sayad umano ng mga kasamang ampon sa Home for the Boys. Kahit natutulog siya, binubuli siya ng mga ito na wala umano siyang mga magulang. Pero lakas loob siyang sumagot sa mga ito na isang araw, maririnig din siya ng mga magulang. Dahil malaki ang tiwala ni Evan na ang musikang naririnig niya ngayon ay siya ring musika na naririnig ng mga magulang niya nang magkita ang dalawa 11 taon na ang nakalipas. Noong panahon na iyon, nagkasabay tumugtog ang dalawa sa magkahiwalay na location sa New York. Si Lila na isang cellist at si Louis na isang lead vocals ng Irish band. Pero pinagtagpo sila sa rooftop ng isang party house kung saan parehas ang dalawa na hindi mahilig sa mga party. At nang gabing iyon, nagka-one night stand ang dalawa. Kinabukasan, naabutan sila ng bandmates ng lalaki na tulog pa kaya binulabog sila ng mga ito. Nagmamadaling umalis si Lila, pero bago ito makababa ng building, pinakiusapan ito ng lalaki na magkita sila ulit kinabukasan. Pero hindi dumating ang dalaga. Pinuntahan ni Louis ang hotel na sinasabi ni Lila. Sakto namang lumabas ang babae kaya tinawag niya ngunit tiningnan lang siya nito at maya-maya ay sumakay na sa sasakyan kasama ang isang matandang lalaki. Na malamang ito ata ang ama ng dalaga. Balik sa kasalukuyan, nakilala ni Evan si Jeff na galing sa New York Child Services Department. Ni-review nito ang record niya sa ampunan. Nakita nito na matagal na pala siya dito, dapat daw meron ng nakaampon sa kanya. Pero napaiyak si Evan dahil ayaw niyang umalis sa ampunan. May mga magulang umano siya at alam niyang magkikita sila balang araw. Ngunit walang maibigay na detalye ang bata kay Jeff tungkol sa pagkakilanlan ng mga magulang. Sinabihan nito si Evan na normal lang umanong matakot umalis sa nakagisnang bahay dahil baka hindi na sila mahanap ng tunay na magulang. Pero ayaw talagang magpaampon ng bata. Dito naawa ang lalaki sa kanya. Binigyan siya nito ng personal number na hindi naman talaga nito ginagawa sa ibang mga bata. Kung kailangan umano ni Evan ng kausap sa kahit anong bagay, tawagan umano niya ang lalaki. Isang gabi, nagdesisyon ang bata na umalis na sa ampunan. Malakas ang kutob niyang nasa labas ang kanyang mga magulang kaya susundan lang umano niya ang mga himig sa paligid. At ramdam din umano niya na gusto rin siyang makita ng mga ito. Pagkatapos ng encounter ni Louis kay Lila, hindi na makapag-concentrate ang lalaki sa banda niya. Iniisip niya ang dalaga na noon ay buntis na sa kanilang anak. Kaya naisipan na nitong umalis sa banda. Ang hindi alam ng dalawa, pareho silang pumupunta sa iisang plaza pero sa magkaibang araw at oras. Hindi sila kailanman pinagtagpo ulit ng tadhana. Paglipas ng mga buwan, hayagan ang pagkadisgusto ng ama ni Lila sa pagbubuntis niya. Wala raw ama ang bata, nasaan raw ito ngayon, saan daw umano niya ilalagay ang bata at iba pang masasakit na salita. Dahil dito lalong na-stress ang dalaga at wala ito sa sariling lumabas ng restaurant. At sa hindi inasahang pangyayari, nabundol si Lila. Dinala agad ang babae sa hospital. At paglipas ng ilang oras, nagising na si Lila. At isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Sinabihan siya ng ama na wala na umano ang kanyang anak. Hindi makapagsalita ang dalaga sa narinig kaya tahimik lang itong naghinagpis. Ngunit ang hindi nito alam, nasa nursery lang pala ang anak niya. Nagising si Evan sa loob ng isang truck. Nakisakay pala siya sa delivery at sinabihan niya ang driver na sinusundan lang niya ang music. Tinawagan nito ang number ni Jeff at pinapasando siya sa lalaki sa may plaza. Nang mapag-isa na si Evan, namangha siya sa laki ng syudad. Maya-maya lang ay gumana na ang kakaibang talento niya. Na lahat ng naririnig niyang ingay ay naging musika sa kanyang pangdinig.
At bigla niyang nabitawan ang calling card ni Jeff na diretsyong nahulog sa kanal. Walang nagawa si Evan kundi maglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa isang location kung saan may batang lalaki na tumutugtog ng gitara. Dito niya nakilala si Arthur. First time niyang makakita ng gitara kaya titig na titig siya sa mga kamay nito. Gusto sana niyang hawakan ng instrumento pero umatras si Arthur at pinaalis na siya nito. Nang sabihan niya ang binatilyo sa sitwasyon niya, sabi lang nitong antayin ang mga pulis para matulungan siya. Nang mga sandaling iyon, dumating na pala si Jeff sa location ng binabaan ni Evan galing sa delivery truck. Pero wala na doon ang bata dahil sumusunod na ito kay Arthur. Sinabihan niya ang bagong kakilala na wala siyang matutuluyan kaya naawa din ito sa kanya. Sa kabilang banda, nasa San Francisco na si Luis bilang isang talent agent. Samantalang nasa Chicago naman si Lila na isa ng music teacher. Maya-maya lang ay inabot ng best friend niya ang invitation na tumugtog siya ulit sa Philharmonic Orchestra sa New York pero mariin niya itong tinanggihan. Ilang saglit ang lumipas. Dinala ni Arthur si Evan sa isang abandonadong orchestra house. Dito niya nakita na marami palang tao sa loob. Ayon kay Arthur, lahat sila kinupkop ng leader nila na si Max. Halos lahat umano ay marunong gumamit ng instrumento at pinangakuan na balang araw, sisikat din sila sa larangan ng musika. Maya-maya lang ay dumating din si Wizard. Nakita nito si Evan kaya tinanong ng lalaki si Arthur paano nakarating sa kanila ang bata. Nang sagutin ni Evan ang lalaki na sinundan niya ang music kaya siya napadpad sa pamamahay nito. Pinagtawanan siya ng lahat. Pero sinabihan siya ni Wizard na ang musika ay isang paalaala ng may kapal na may higit pang makapangyarihan sa tao sa buong daigdig. Na may connection sa isa't isa ang lahat ng nabubuhay sa mundo. Ilang saglit ang lumipas ay nasaksihan ni Evan ang pangungulekta ng pera ni Wizard sa kabataan. Dito niya napagtanto na ito ang pinagkakitaan ng lalaki. Mamulubi ang mga bata kapalit ng pagkain at matutuluyan. Habang tulog pa ang lahat, pinakialaman ni Evan ang gitara ni Arthur. Ito ang kauna-unahan niyang paghawak ng musical instrument pero kusang lumabas ang kanyang talento. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagtugtog. Nagising si Wizard, Arthur at iba pa sa narinig na musika. Napanganga sila nang makita na si Evan pala ang tumutugtog. Hindi sila makapaniwala sa sobrang galing ng kanilang bagong kasama. Pagkatapos ng ginawa ni Evan, kinausap siya ni Wizard tungkol sa pagkapareho nila ng passion sa musika. Na hindi umano lahat ay may angking talento na kayang marinig ang musika sa paligid. Isang araw, kinausap si Lila ng ama habang nakaratay ang huli sa hospital. At dito niya nalaman ang totoong nangyari noong araw na nabundol siya. Hindi pala namatay ang kanyang anak. Nagdesisyon pala ang ama na ilagay ang bata sa bahay ampunan para umano sa kapakanan niya. Dahil bata pa raw siya, hindi pa niya alam paano buhayin ang anak at masisira lang umano ang kanyang musical career. Napaiyak at hindi makapaniwala si Lila sa mga sinabi ng kanyang ama. Nang mga sandaling iyon, dinala ni Wizard si Evan sa pwesto ni Arthur. Sinabihan nito ang bata na mahalin nito ang musika sobra pa sa pagkain, sobra pa sa buhay at sarili. At nang tumugtog na si Evan, mas marami na ang nakikinig at nagbibigay ng tip. Kaya dito na nagumpisang magselos si Arthur. Lalo na nang marinig niya ang mga pinangako ni Wizard sa kanya noon na sinabi din ito sa bata ngayon. Nagagawin din siyang star nito pero mukhang hindi na ito matutupad dahil kay Evan. Nakitaan ng lalaki ng malaking potential si Evan kaya nangako ito na tuturuan ang bata ng libre sa mga nalalaman nito sa musika. At pakiramdam nitong hindi lang umano siya pang parks at kalye kaya naisip nitong bigyan ng bagong pangalan si Evan. Nang dumaan ang isang delivery truck na may nakasulat na August Rush, ito na umano ang bagong pangalan niya. Magsisimula na ang career niya bilang si August. Habang nakatingin sa di kalayuan si Arthur na puno ng panibugho ang mukha. Balik kay Luis, naisipan nitong buksan ang kanyang gitara. Nang makita niya ang larawan ni Lila, bumalik na naman ang kanyang alaala sa babae. Kaya hinanap niya ito online, tinawagan ang number pero walang sumasagot sa apartment nito. Nakita niya na nasa Chicago ang address kaya nagmamadali siyang umalis. Noong oras na nalaman ni Lila na buhay pala ang kanyang anak, pumunta kaagad siya sa New York para hanapin ang bata kaya wala nang sumasagot sa tawag ni Luis. Tinawagan niya ang kanyang best friend na si Lizzie para sabihin dito na buhay ang anak at hahanapin niya ito.
Sinabi din niya sa kaibigan na noon pa umano ay ramdam niya na buhay talaga ang kanyang anak. Nasa hindi maipaliwanag na dahilan, naririnig niya ito. Naramdam din niyang hinahanap siya ng bata. Nang makita niya ang birth certificate, nagpunta siya sa Child Services para malaman ang pangalan ng anak pero nagkasagutan sila ng receptionist kaya nakita pa siya ni Jeff. Ang hindi alam ni Lilah na sa pagkakataong iyon ay nakapaskil na pala ang larawan ni Evan sa mga poste at isa sa nakakita dito ay si Wizard. Pero pinunit lang nito ang larawan ni Evan dahil masisira ang plano nito para sa bata. Kaya ng sumunod na mga araw, iba't ibang clubs at bar ang pinuntahan ni Wizard para kumbinsihin ang mga ito na bigyan ng pagkakataong tumugtog ang bata. Pero dahil malaki ang hinihinging talent fee ng lalaki, tinanggihan nila si Evan. Na-frustrate na rin ang bata dahil gusto nitong tumugtog para marinig ng mga magulang na nasa paligid lang siya. Pero dahil kay Wizard, hindi niya ito magagawa dahil gusto ng lalaki ang malaking bayad. Sabi pa nito na kalimutan na umano niya ang kanyang mga magulang dahil wala raw itong pakialam sa kanya. Nang sumunod na araw, naabutan ni Wizard si Arthur na kausap nito si Jeff. Kaya pinakita ng huli ang larawan ni Evan sa dalawa pero itinanggi ng mga ito na nakita nila ang bata. Nagdududa si Jeff sa kinikilos ni Wizard kaya tinanong nito si Arthur kung okay lang ito. At nang bumalik ang lalaki sa opisina, tumawag ito sa police department. Kinagabihan, ni-raid ng mga pulis ang lumang orchestra house kaya kanya-kanyang nagsitakas ang mga kabataan. Bago nagkahiwalay si Wizard at Evan, sinabihan nito ang bata na wag nitong sabihin ang totoong pangalan niya sa mga pulis dahil ibabalik umano siya ng mga ito sa kanyang pinanggalingan. Hinabol ng pulis si Evan pero natakasan niya ito nang pumasok siya sa subway station. At paglabas niya sa kalye, nakarinig siya ng tugtog galing sa simbahan kaya pumasok siya dito. Nakita niya ang choir na nag-practice sa may altar. Napansin siya ng batang babae kaya ngumiti siya dito. Isang umaga, naabutan ni Jeff si Lilah sa tapat ng building nila. Nakiusap ang babae sa kanya na tulungan itong mahanap ang anak. Gusto na nitong makita ang bata dahil noon pa man pakiramdam nitong buhay talaga ang anak nito. Nakatulad ni Evan, binilang din nito ang mga araw simula ng kapanganakan. At dito na nila parehong nalaman na ang hinahanap ni Jeff na si Evan ay siya palang anak ni Lilah. Ilang araw na malagi si Luis sa tapat ng apartment ng babae. Pero walang Lilah na lumabas dahil nasa New York na nga ito. Nilapitan na rin siya ng pulis. Hanggang sa may nakausap siyang tenant sa parehong building. Ilang araw na umano nitong hindi nakikita ang babae dahil nasa honeymoon ito. Pero ang totoo, ang best friend ni Lilah ang nasa honeymoon. Nanlumo ang lalaki sa narinig. Kaya nagpunta na ito ng airport. Pero nagdadalawang isip itong bumalik ng San Francisco kaya mas pinili nitong pumunta ng New York. Pagkagising ni Evan kinabukasan, nakilala niya si Hope na tumutugtog ng piano. Nang malaman ng batang babae na hindi niya alam ang piano at kung ano ang mga notes, tinuruan siya nito ng basic bago umalis papuntang school. Pero ang hindi alam ni Hope, yun na pala ang araw na madiscover si Evan na isang prodigy sa larangan ng musika. Nasa simpleng tulong magbabago ang buhay ng batang lalaki. Simula ng mga sandaling iyon, lahat ng naririnig na ingay ni Evan sa paligid ay translate niya sa notes. Kaya gulat na gulat si Hope nang makitang puno ng mga nota ang kwarto niya. At tinawag agad nito si Reverend James. Ang hindi nila alam, umakyat na pala si Evan sa grand piano at napanganga sila nang marinig ang pagtugtog ng bata sa taas. Paglipas ng mga araw, narating din ni Lilah ang ampunan kung saan lumaki si Evan. Pinuntahan din ng babae ang plaza kung saan tumutugtog dati ang kanyang anak. At dito na ito nakapagdesisyon na bumalik sa pagtugtog dahil baka raw maririnig siya ng bata. Samantalang si Luis ay tinawagan din ng dating bandmate sa New York. Gusto na rin itong bumalik sa pagtugtog. At dinala din ni Father James si Evan sa Juilliard School para magsimulang mag-aral ng music. Ayon sa pari, isa umanong anghel ang bata dahil wala umano itong pagkakilanlan kahit saan. Laking tuwa ng din na nakatagpo sila ng isang kakaibang genius sa kasalukuyang panahon. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy ang pag-compose ni Evan galing sa mga naririnig niyang tunog sa paligid. Dito na siya kinausap ni Dean kasama ang Philharmonic Orchestra, na gusto nilang tugtugin ang kanyang kinumpose na Rhapsody sa concert. Laking tuwa niya sa narinig at gusto umano niyang tugtugin ito sa maraming tao.
Dagdag pa ni Dean na first time nila itong gawin na e-perform ang bagong compose ng isang first-year student. Kwento ni Evan sa guro na naririnig lang niya ang mga tunog na ito sa araw-araw. Na malakas ang pakiramdam niya na kung isulat niya ang mga ito, maririnig siya ng mga magulang. At sa tulong ng may kapangyarihan, parehong mag-perform ang mag-ina sa iisang concert. Isang gabi, nakita ni Arthur sa plaza ang banner ng concert kung saan nakasulat ang pangalan ni Evan bilang si August Rush. Ilang saglit ang lumipas, habang nag-practice ang Philharmonic sa concert hall, biglang sumulpot si Wizard. Gulat na gulat si Evan nang makita ang lalaki. Nagpakilala itong ama niya at gusto siyang kunin nito pero ayaw niyang sumama. Ngunit na-blackmail siya nito nang sabihin na ibabalik siya sa bahay ampunan pag nalaman ang kanyang totoong pangalan. Kaya tinanong siya ng professor kung ama ba talaga niya si Wizard, wala siyang nagawa kundi sabihin ito ang totoong tatay niya. Kinabukasan, gasgasan na ulit ang hitsura ni Evan at nasa plaza bitbit ang lumang gitara ni Arthur. Dismayado ang mukha ng bata habang pinagmamasdan si Wizard sa phone booth. Nakipag-deal na naman ito para pagkaperahan ang talento niya. Maya-maya lang ay may naghulog ng barya sa harapan niya. Si Luis pala ito bitbit ang sariling gitara. Napatingin muna si Evan kay Wizard na nakatalikod. Kalaunan ay masayang nag-jamming ang dalawa. Walang kaalam-alam na magkadugo pala sila. Hindi lang basta magkadugo kundi mag-ama talaga. Na-impress si Luis sa galing ni Evan kaya sinabi niya dito na nag-aral siya sa Juilliard at may concert kinagabihan. Nagpakilala siya dito na siya si August at hindi siya makakadalaw sa concert niya. Halos hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig. In-encourage siya nitong pumunta sa concert dahil hindi naman nila alam ang mangyayari. Miminsan lang daw umano ang magandang oportunidad kaya kailangang sunggaban agad ito. Napapalingon si Luis nang iwan si Evan. May kakaibang dating ang bata sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang tumutugtog na si Laila sa concert, ramdam niya ang kakaibang saya na alam niyang may magandang resulta ang pagbabalik niya sa stage. Samantalang sabay ding tumutugtog ang banda ni Luis sa parehong oras. Pero nang mga sandaling iyon, nasa subway pa si August, nakatingin kay Wizard at Arthur na nagbibilang ng tip nila. Maya-maya ay sinabi niyang nag-uumpisa na ang concert kaya aalis na siya at hindi na babalik. Dito na siya ininsulto ni Wizard, hindi na umano siya maririnig ng mga magulang niya dahil siguradong patay na ang mga ito. Nang makatsyempo si Evan, mabilis itong tumakbo palayo at sa tulong ni Arthur, tuluyang nakatakas ang bata. Mag-uumpisa na sanang i-perform ang rhapsody niya na wala siya pero nakahabol siya sa concert hall. Maya-maya ay nag-umpisa nang mag-perform si Evan. At habang papalayo si Laila sa stage, may kakaiba siyang naramdaman nang marinig ang music piece ng bata. Kaya lumingon ito dahan-daang humakbang pabalik sa concert stage. Nang mga oras ding iyon, nasa traffic si Luis nang makita ang banner ng concert sa plaza. Nakita niya ang pangalan ni August at nang makita niya ang pangalan ni Laila, mabilis siyang bumaba sa sasakyan at tumakbo papunta sa loob ng park. Balik sa opisina ni Jeff, nakita niya ang fax galing sa police department na August Rush na pala ang pangalan ni Evan. Kaya ilang saglit lang ay namangha itong masaksihan ang totoong talento ng bata. Dahil sa musikang nilikha ni Evan, parehong dinala si Laila at Luis ng kani-kanilang mga paa sa harapan ng stage. At kahit nakatalikod siya ramdam niyang nasa paligid na ang matagal nang hinahanap. Ang kanyang mga magulang, halos hindi makapaniwala si Luis na nasa tabi na rin niya si Laila. Na ilang taon din niyang inasam-asam na makita ang babaeng minahal. At ganun din ang naramdaman ng babae ng mga sandaling iyon. Dumobol pa ang kagalakan ng dalawa na sabay din nilang nakatagpo ang kanilang anak. Kaya nang lumingon si Evan, napangiti siya sa kanyang nakita at masayang napatingala sa langit. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.